Ako na ang magdi-deliver sa kumpanya. Kinuha ko ang mga kahon at isa-isa itong binilang. Suot ko ngayon ay high-waist jeans and black crop top. Ngayon kasi ako mag-deliver ng mga ginagawa kong cupcakes at naisipan ko na ako na lang ang mag-deliver since may work pa si Abby. Kasama ko si Diana ngayon, ang pinsan ni Abby. Siya ang nag-aalaga kay Theodore kapag wala ako at online class ang pasok niya kaya maaasikaso niya lang si Theodore habang nag-aaral. Ate sure ako na masarap yan. Si Diana habang nasa kondongan niya si Theodore habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Ngumiti lang ako sa kanya at lumapit sa anak ko. Anak, saglit lang si mama, para sa iyo to, para makabili pa ako ng maraming robot. Naku, ate, ako na ang bahala kay Theodore. Manunood na lang kami ng cartoons. Tumungo ako at hinalikan na sa pisngi si Theodore tsaka tumayo. Tawagan mo ako kapag may nangyari, hindi ako magtatagal. Kinuha ko na ang boxes sa lamesa at binuhat ito. Sige po, ate, sagot niya at bumaling na sa TV. Nasa pinakahuling upuan ako ng bus habang bumabiyahe ako patungo sa Mualbual. Inayos ko ang boxes na nasa kondongan ko at binuksan ang bintana ng bus. Huminga ako ng malalim at sinilip ang phone kung may text ba ni Diana. Ibabalik ko na sana ang phone sa bulsa nang bigla itong tumunog. Umawang ang labi ko at sinilip kung sino ang tumawag. Nang makita ko kung sino ay agad ko itong sinagot at niloudspeak. Hello, nakangiti kong sagot at sumandal sa upuan. Gaga, salubong ni Carlos sa akin at narinig ko pa ang sigaw ni Kayla sa kabilang linya. Kamusta ka na, miss na kita? Natawa ako lalo na nang marinig ko sa kabilang linya na nag-aaway pa ang dalawa, nagdedebate kung sino ang unang kakausap sa kin. Okay lang ako, sagot ko sabay ayos sa mga boxes na nasa kondongan ko. Kayo, kamusta kayo? Si Kayla ang sumagot, okay lang naman kami. Wala pa ring jowa si Carlo. At narinig ko ang kanyang paghagalpak. Sus, huwag kang maniwala, girl. Tsaka, Kayla, phone ko to, tumawag ka kay Catherine, huwag dito. Si Carlo. Napailing na lamang ako at napakagat sa ibabang labi. Oy, nakita ko sa isang Facebook page ang tungkol sa negosyo mo, si Kayla. Balak naming pumunta dyan soon para tikman ang cupcake na luto mo. Mabuti at may bago ka ng pinagkaabalahan dyan, Catherine. Oo, Kayla, alam mo naman na mas gusto ko na kasama ang anak ko kaya naisipan ko na magnegosyo na lang. Para kay Theodore din ito. Tsaka, padadalhan ko kayo ha, libre ko. Anong gusto mong flavor? Tanong ko. Oy, Gaga, si Carlo, bakit si Kayla lang ang tinatanong mo? Gusto ko rin ng cupcake. Hala, ang kapal. Natawa ako at napailing. Sige, papadalhan ko kayo ng cupcake. Chat nyo lang sa kin ang gusto nyong flavor. Sinilip ko ang bintana at nakita ko na malapit na kami sa bus stop. Hala, ibaba ko na ang tawag ha. Nasa bus kasi ako, nag-deliver ng cupcakes. Nang may baba ko na ang linya ay huminto ang bus sa bus stop. Agad kong binuhat ang boxes at tumayo kasabay ng ibang pasahero. Muntik pa akong nabangga ng isang babae na nagmamadali sa pagbaba. Sorry, miss, sambit ng babae sabay peace sign. Ngumiti ako sa kanya ng makababa at tumango. Kailangan ko nang may deliver ito para makabalik na ako at makagawa ng bago. Nang nasa harapan na ako ng building ng dating tinitrabahuan ko ay nagtipa ako ng mensahe kay Abby na nandito na ako sa labas. Mabuti at nag-reply agad si Abby. Abby, pumasok ka, alam na ng guard. Napatungo ako at nagangat ng tingin sa building. 2 taon na ang nakalipas at maraming nagbago. Hindi ko na rin nakita si Manong Choi na guard dati at marami na rin akong mga nakikita na mga bagong mukha. Hala, bakit hindi mo sinabi na si Catherine pala ang may gawa ng cupcakes na ito? Tanong ni Kisha sabay lapit sa akin. Ngumiti ako sa kanila at inilapag sa lamesa ang mga boxes na naglalaman ng mga cupcakes. Si Abby ay kinuhanan pa kami ng picture para daw may remembrance na successful ang negosyo ko. Napailing na lang ako. Hindi ka kasi nagtanong. Sagot ni Abby sa tanong ni Kisha sabay agaw sa listahan na nasa kamay ko. Umupo siya sa may lamesa at tiningnan isa-isa ang mga katrabaho niya. Oh, ito na ang mga orders nyo. Hindi pwedeng utang kasi ang sinabi ay cash on delivery. Kunin nyo sa lamesa ang mga orders nyo, Corpus, Serranilo, Hernandez.
Isa-isang nagsilapitan ng mga order sabay abot sa akin ng bayad. Ngumiti ako sa kanila at tinanggap ang pera. Mabuti at break time nila kaya mukhang hindi naman ako nakaka-isturbo. Naa-addict talaga ako sa cupcakes mo, Miss Catherine, puna ni Jane at nag-thumbs up. O-order ulit ako kapag may sweldo ko na. Ireregalo ko sa pamilya ko. Medyo nabahala ako dahil nagkagulo ang lamesa. Lumapit ako roon at inayos ang mga cartoons. Hindi pa naman sila pareho ng sizes at depende lang din sa kung anong klaseng cupcake ang ino-order nila. What's the hell are you all doing? Napasinghap ako nang umalangaw-ngaw ang malalim at galit na boses ng boss nila. Agad-agad nagsibalikan sa kani-kanilang desk ang mga kasamahan ni Abby habang ako ay unti-unting humarap sa boss nila. Pagharap ko ay nakita ko ang nakakunot noo at salubong na kilay ni Sir William habang nakahalukip-kap na tinitingnan ang kanyang mga empleyado. Nang magawi ang tingin niya sa akin ay tinaasan niya ako ng kilay at bumaba ang tingin niya sa box na nasa kamay ni Abby. Binalik niya ang tingin sa akin. And who are you? Why are you here? Selling cupcakes? Napalunok ako sa kaba. Hindi ko maiwasan ang mahiya dahil dinidisturbo ko na yata sila rito at may karapatan talaga siyang magalit. Tumango ako at napayuko. How much? Nagulat ako at gulat na napatingin sa kanya. Nakita ko na nakataas pa rin ang kilay niya na para bang hinihintay niya akong sumagot. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Abby. Sir, lumapit si Abby at binuksan ang box sa harap ni Sir. Order ka lang, depende sa flavor. Tingnan mo. Ako ang nahihiya para kay Abby dahil halos ay lapit na niya ng gusto ang cupcake sa pagmumukha ni Sir William. Nagulat ako nang kumuha si Abby ng isa at kinagatan ng isang cupcake sabay pikit. Ninguya niya ang cupcake at ninamnam. Masarap, smooth. Napangiwi si Sir William at lumayo kay Abby. Binalingan niya ulit ako at tinanong, and who are you? Pamilyar ka? Kasi sir, secretary yan ng daddy mo dati. Singit ni Abby na may kalat ng icing sa mukha. Tsaka, partner mo yan noong may masquerade ball. Inis na nilingon ni Sir William si Abby. I am not talking to you. Eddie shut up self. Umirap si Abby at tumalikod na sa amin. Narinig ko ang mahinang tawa ng mga kasamahan nila pero nang nilingon sila ni Sir William ay nagsitahimik ito at bumalik sa kani-kanilang trabaho. Give me your business number. Tatawag ako kapag o-order ako ng cupcakes mula sa iyo. Malapit na kasi ang anniversary ng company. We need lots of dessert. Tumango ako at agad-agad kinuha ang card na may numero na nakalagay. Agad ko itong inabot sa kanya tsaka tumikim. Ayan po, business number ko. Kapag may mga tanong kayo o suggestions, email, call or text me. Alright, tinanggap niya ang calling card ko tsaka siya tumalikod. Hindi ko maiwasan ang ma-excite dahil kung totoong o-order siya ay big opportunity na yun lalo na't maraming tao ang dadalo at may mga titikim. Nagpaalam na ako kay Abby at lumabas na ng building. Naglalakad ako ngayon patungo sa bus stop. Medyo malayo ang lalakarin ko pero hindi naman ako pagod dahil sanay na ako. Galing din kasi ako sa department store kasi may binili ako. Habang papalapit na ako ay napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Noong una ay hindi ko pa ito pinapansin pero nang mapaghalataan ko na ay bigla akong kinakabahan. Humigpit ang hawak ko sa plastic bag at binilisan ang paglakad. Bumilis ang tibok ng puso ko nang bumilis din ang pagtakbo nito. Dahil sa sobrang taranta ko ay dali-dali akong tumawid sa kalsada at hindi ko namalayan na may paparating pala na truck na posibleng sasagasa sa akin. Tumigil sa pagtibok ang puso ko at parang hindi ako nakagalaw. Nanlaki ang mata ko at may bumusina pa. Akala ko ay masagasaan na ako pero halos manghina ako nang may mabilis na humila sa akin pabalik sa gilid ng kalsada at isinubsob ako sa isang dibdib. Hindi pa ako naka-recover sa sobrang gulat nang hinawakan ng nagligtas sa akin ang magkabilang balikat ko at niyugyug. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Hunter at sa gilid niya ay ang itim na kotse na sumusunod sa akin kanina. Umawang ang labi ko, siya yun. Magpapakamatay ka ba? Tumaas ang boses niya. Hindi ako makapagsalita at pinagmasdan lang siya. Suot niya ay isang itim na V-neck t-shirt habang ang itim na pantalon. Nakasombrero siya at nakasunglasses pa. Pero kahit hindi ko kita ang mata niya, ramdam na ramdam ko ang galit at inis niya. Nang matauhan ako ay agad ko siyang itinulak at tumikim. Nakita ko na nagulat siya sa ginawa ko.
Salamat, nauutol kong sinabi, hindi makatingin sa kanya. Mabuti at may huminto na bus kaya agad-agad akong sumakay. Nakita ko na tiningnan niya lang ako at naghanap talaga ako ng upuan na hindi siya makita. Sa hulihan ako umupo at napakagat ng mariin sa ibabang labi ko. Ngayon ko lang siya nakita ulit at kita ko na maayos na ang buhay niya. Sinapo ko ang aking dibdib at pinakiramdaman ang pagtibok nito. Hindi ko alam kung ano na naman ang trip ni Hunter sa buhay pero hindi ko na siya dapat iniisip pa. Sa kwento pa lang ni Abby sa akin ay mukhang enjoy naman siya sa buhay niya. Napailing na lang ako at napapikit. Nandito na po ang cupcake, anunsyo ko nang makarating ako sa Malhiaw, kung saan ako nagde-deliver ng cupcake ngayon. Nakita ko na may mga decoration na at mga handa na nakalapag sa lamesa. Birthday party kasi ang okasyon at order sa kin ang isa sa mga kakilala ni Abby. Sinalubong ako ng babae at pinagbuksan niya ako ng pinto. Hello, ikaw ang kaibigan ni Abby. Tumungo ako at inilibot ang paningin sa buong paligid. Saktong-sakto, halika rito. Kukunin ko lang sa loob ang pera para pambayad. Pikilapag muna malapit sa cake. Tinuro niya ang lamesa na may cake tsaka siya pumasok sa bahay niya. Napangiti ako at tumungo. Nang milapag ko ay nakita ko na wala pa silang masyadong bisita. Siguro ay mamayang hapon o gabi pa ang kanilang party magsisimula. Naisip ko tuloy ang plano ko sa birthday ni Theodore. Malapit na ang kanyang birthday at balak ko na gumawa ng sariling cake para sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik na ang babae sabay bigay ng bayad. Agad ko itong tinanggap at ngumiti sa kanya. Maraming salamat, iha. Gusto mo bang kumain? Kumain ka muna bago umalis, niaya niya. Umiling agad ako at umatras. Hindi na po. Salamat po sa paanyaya. Busog pa po ako at may lalakarin din. Maraming salamat po. Matapos kong ma-deliver ay agad akong nagtungo sa mall upang bumili ng mga ingredients na kulang. Naubusan kasi ako may bagong cupcake na gagawin ako mamayang gabi. Medyo nakilala na ang negosyo ko lalo na sa Facebook. Nakakatulog talaga ang social media dahil marami kang maaakit na tao sa negosyo mo. Nang matapos kong pumili ng mga bibilhin ay tinulak ko na ang cart patungo sa counter. Medyo marami ang customer at halos lahat ng counter ay puno kaya marami ang pumila. Akmang pipila na sana ako nang bigang tumunog ang cellphone. Nang sinilip ko ito ay kumunot ang noo na galing ito sa unregistered number. Bumantong hininga ko bago sinagot ang tawag. Hello po, good day. Bungad ko, hello, boses ng isang babae. Is this the H Cupcakes? Inilipat ko sa kanang tainga ang phone ko at saka pumila. Yes, ma'am. How may I help you? I saw your page on Facebook at nag-crave ako sa cupcakes. I want to order 2 boxes of cupcake. Is it okay? Tanong babae sa kabilang linya. Tumungo ako. Yes, ma'am. What flavor do you want po? Gusto ko rin sana malaman ang address mo. Pwede sa text mo na lang ilagay. Hindi na kailangan, pagputol ng kausap ko na siyang ikinagulat ko. Meet up na lang tayo bukas sa 7-Elevens. Is that okay? I want the cupcake as soon as possible. Gusto rin kita makilala kaya available ka ba bukas? Ang kanyang boses ay sobrang hinhin na parang isang anghel. Available po ako bukas ma'am. Alright, that's good. I want the chocolate flavor. I will text you the time. That's all, bye. At bago pa man ako makasagot ay binaba na niya ang tawag. Napailing na lamang ako at inilagay sa bulsa ang phone. May mga ganito talaga na customer pero kailangan natin silang intindihin dahil baka busy. Tinulak ko papalapit sa counter ang cart ko at inilapag sa lamesa lahat ng mga ingredients na kinuha ko sa display section. Binuksan ko rin ang wallet ko para kumuha ng pera habang pinagmamasdan ko ang screen kung saan makikita kung ilan ang total ng lahat. 3,000 pesos po lahat ma'am, magalang na sinabi sa akin ng cashier. Umawang ang labi ko at naparami yata ang nabili ko. Kinuha ko na lang ang plastic bag at lumabas na ng mall. Unregistered number, tomorrow, 9 a.m. Nagtagal ang tingin ko sa phone ko nang nag-text sa akin ang babae. 2 dosina ang gusto niyang bilhin kaya mukhang magpupuyat na naman yata ako dahil bukas agad ang gusto niya. Bumantong hininga ko at nagtipa ng reply. Ako, okay po. Nang masend ko na ay tumayo ako at nilapitan ang anak ko.
Katabi niya ngayon si Diana na sinusubuan siya ng kanin. Hindi ba mahirap alagaan si Theodore, Diana? Tanong ko sabay haplos sa buhok ng anak ko. Kapag nahihirapan ka na, sabihin mo lang Hindi naman ako always na mag-deliver. Unahin mo pag-aaral mo. Nako, ay huwag kang mag-alala dyan, Catherine, biglang pagsapo ni Abby at umupo sa sofa. Ipinatong niya pa ang kanyang dalawang paa at binalingan kami. Kayang-kaya ni Diana alagaan ang anak mo. Kung di mo lang alam, nangungupit yan ng cupcake sa refrigerator. Sumama ang tingin ni Diana sa pinsan niya at agad umiling nang binalingan niya ako. Nako, di totoo sinabi ni Ate Abby. Kinuha ko si Theodore sa kanya at kinarga. Tumayo ako at hinalikan sa pisngi ang anak. Okay lang naman, Diana. Kumuha ka lang. Oh, kuha ka raw, natatawang sabi ni Abby at binato pa ng unan ang nakasimangot na si Diana. Luigi negosyo mo, Catherine. Umiling si Diana sa kanya at binalingan ako. Ate, marunong ka pong gumawa ng cupcake na may black at pink. Tanong niya, gusto kasi order ng kaklase ko. Nakita niya kasi mga post mo sa Facebook page ng business nyo. Agad akong tumango. Oo naman, bibili ba siya? May discount basta estudyante. Nagliwanag ang mata niya. Talaga, oo, message niya lang ako. Ngumiti ako at tinalikuran ko na sila para magpunta sa kwarto. Malapit na ang birthday ni Theodore, sambit ko ng nilapag ko siya sa kama. Nag-iipon si mama para sa'yo, kaya huwag ka sanang magtampo kung si Diana minsan nakakasama mo, okay? Hinalikan ko ang noo niya at tinabihan siya. Marami akong gagawin ngayon. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil umiiyak na naman ang anak ko. Kailangan ko pa siyang ilagay sa palanggana na may tubig sa banyo para tumahimik. May mga bibe na laruan sa tubig na pinaglalaruan niya at basang-basa na rin ako. Anak, mababasa ako, saway ko at medyo lumayo pero makulit ang anak ko at sinabuyan ako ng tubig siya binato ng bibe. Nagulat ako roon at agad pinulot ang bibe. Bad yun, Theodore. Ngunguso ako. Ate, di ba po ngayon po kayo magde-deliver? Tanong ni Diana at sinilip pa kami sa banyo. Oo, sagot ko. Bakit? Ngunguso siya at kumapit sa may pinto. Kasi po, may isa ulit akong kaklase na magpapagawa ng cupcake sa'yo. Nahihiya raw siyang mag-chat kaya ako na lang daw ang magsasabi sa'yo. Tumango ako. Oh, sige, tanungin mo siya kung ano ang flavor at kung ano-ano pa. Alam mo na yun, Diana. Sige po. Nang umalis na si Diana ay pinaliguan ko na ang anak ko na ngayon ay enjoy na enjoy sa mini swimming pool niya. Mama, ibinigay niya sa akin ang bibe na laruan. Tinanggap ko ito at ngumuso. Kiss ko nga si baby Theodore. Papa, napasinghap ako at napatigil dahil sa sinambit ng anak ko. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at ngumiti ng pilit sa kanya. Alam ko na wala pang alam si Theodore kung ano ang sabihin ng ganyan pero nasasaktan ako para sa kanya. Alam ko na kasalanan ko pero ayaw ko rin masaktan at madamay ang anak ko sa gulo. Mas gusto ko siyang ipagkait kaysa ipakilala nga sa mga kadugo niya, pero may posibilidad na hindi siya kilalanin na pamilya. Kaya mananatili lang ang anak ko sa akin. Ayaw ko na matulad siya sa akin. Bihis na bihis ako habang papatungo na sa tagpuan ng customer ko. Suot ko ay isang black ripped jeans and white printed shirt. Dala-dala ko ang 2 box ng cupcakes habang naglalakad patungo sa 7-Elevens. Ang sabi niya ay mauuna na lang daw ako dahil kilala niya raw ako. Kaya umupo ako sa may upuan, sa labas ng 7-Elevens at inilapag ang mga box sa lamesa. Napangiti ako nang makita ko ang isang batang babae na may dalang balon sa kanyang kaliwang kamay habang hawak-hawak ng kanyang mama at papa. Nakaramdam ako ng saya para sa kanya dahil mayroon siyang kompletong pamilya at nalulungkot para sa anak ko. Nag-iwas na lang ako ng tingin at hinintay na lang na dumating ang aking customer. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko kaya kinuha ko ito sa bulsa at sinilip. Akala ko ay ang customer ko ang tumatawag pero nagulat na lang ako na pangalan ni Hunter ang nasa screen. Hindi ko ito sinagot at in-off tsaka inilapag sa lamesa. Wala na akong balak makipag-usap sa kanya. Ano na naman ang kailangan niya? Na rin mismo nagsabi na hindi na dapat kami mag-usap at magkita pero ano itong ginagawa niya? Halos maapakan ko ang sariling paa ko sa inis nang tumawag ito muli. Wala akong choice kundi sagutin ang kanyang tawag dahil nakatingin na sa akin ang ibang tao. Hello, go back,
mariin niyang sinabi sa akin sa kabilang linya. Go home, Catherine. Kumunat ang noo ko at biglang nenas. Ano na naman? Just do what I say, go home, right now. Napasinghap ako nang tumaas ang boses niya. Ewan ko sa'yo, ano ba ang pinagsasabi mo dyan? Hain kita maintindihan. Inis na sambit ko. Catherine, I'm warning you, don't drop the fa. Pinindot ko ang end at padabog na inilagay sa lamesa ang phone ko at napasapo sa aking noo. Tumawag siya ulit na mas lalong ikinainis ko. Ano ba kasi? Sinet ko sa silent mode ang phone ko at inilagay sa bulsa. Nang makaramdam ako na may umusag sa upuan sa tapat ko ay napaangat ako ng tingin at nanlaki ang mata ko nang makita ko kung sino. Ngumiti siya sa akin at naglahad ng kamay. Hi, ikaw si Catherine, right? Ako nga pala si Samantha. Hindi ako makapagsalita at agad nag-iwas ng tingin. Humigpit ang kapit ko sa lelayan ng aking damit dahil sa sobrang kaba. Siya ang customer ko. Ang customer ko ay walang iba kundi si Samantha, Hunter's ex-wife. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Sobrang ganda niya at kung titingnan mo ay para siyang model. Ang mata niya ay parang mata ng pusa, nakakaakit tingnan. Maliit ang mukha niya pero hindi maipagkaila na sobrang ganda niya. Maputi siya at maganda ang pananamit. Sobrang ibang-iba niya sa kin at hindi ko lubos maisip na magtataksil siya kay Hunter. Napalunok ako at napatingin sa kamay niya habang kinukuha niya ang box at inilapit sa harapan niya. Ito pala ang cupcake na sinasabi nila. Binuksan niya ang isang box at kita ko na tinitigan niya ang mga cupcake. How I hate chocolates. Nagulat ako roon. Ano? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong isang tuta na takot na takot. Hindi ko inaasahan na makakaharap ko siya. Chocolate kasi ang sinabi mo, nauutol kong sinabi at napalunok. Umangat ang gilid ng labi niya at tumango-tango. Bamantong hininga siya at kumuha ng isang cupcake. So tell me, Miss Catherine, masarap bang maging kabit? Namutla ako sa narinig. Nanginginig ang kamay ko at hindi ko alam kung ano ang sabihin. Galit na siyang nakatingin sa akin. Akmang magsasalita na sana ako nang bigla niyang itinapon sa akin ang cupcake. Nanigas ako dahil sa kanyang ginawa at nakita ko ang mga tao na napasinghap at napatikip sa bibig, gulat na gulat sa nakita. Tumayo siya sa harapan ko at may tinapon sa akin na mga pictures. Nanubig ang mata ko at napatingin dito. Ito ay ang mga stolen pictures namin ni Hunter sa resort. Ikaw pala ang dahilan kaya pala hindi ako magawang mahalin ni Hunter. Singgal niya sabay turo sa akin. Nakita ko ang mga tao na nagbubulong-bulungan. Sumikip ang dibdib ko at tuluyan nang tumulo ang luha ko. Ikaw pala ang kabit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kaya naman pala, ang cheap-cheap mong tingnan. Bakit mo inahas ang asawa ko? Sigaw niyang tanong sabay tapon sa akin sa box kaya tumilapon sa sahig ang mga cupcakes. Hindi ko alam, please. Hindi mo alam. Hindi makapaniwala niyang tanong. Hindi mo alam o sadyang malandi ka lang kaya ka pumatol. Pumikit ako at umiling-iling. Nag-background check pala ako sa'yo. Kaya naman pala, kabit din pala ang mama mo. Magkatulad kayong pok-pok ka. Napatili ako nang bigla niyang akong nilapitan ang hinila ang buhok ko. Napasigaw ako sa sakit at ang mga tao ay nanunood lang. Ang iba ay tinatawag pa ang guard sa 7-Elevens. Naiiyak ako sa sakit dahil halos mahubaran niya ako dahil sa pagkahila niya sa damit ko. Siguro pinipilit ako na pirmahan ang annulment dahil sa iyo. Hindi ako makapaniwala na isang katulad mo lang ang papalit sa kin. Hindi ako makakapayag. Malandi ka. Ahas. Damn. Natigil ang kanyang paghila sa akin nang may humila sa kanya papalayo at itinulak kaya napaupo ito sa sahig. Nagulat ako nang may biglang yamakap sa akin, tinatago sa lahat ng tao. Doon lumabas ang lahat at napahagulhol ako. Umalis kayong lahat, kapag nakita ko na may mag-upload ng video. Mananagot kayo. Galit na sigaw ni Hunter sa lahat habang yakap-yakap ako. Wow! Hunter, wow! Tumayo si Samantha at pumalakpak. Hindi ako makapaniwala na to the rescue ka sa kabit mo. Sinubukan kong itulak si Hunter palayo sa akin ngunit mas lalo lamang niya akong niyakap ng mahigpit. Why are you making a scene, Samantha? Galit na tanong ni Hunter. Is that all you got? Hunter, umiyak siya sabay turo sa akin.
Siya ba ang dahilan kaya hindi mo ako magawang lingunin? Siya ba ang dahilan kaya hindi mo ako magawang mahalin? Sumikip ang dibdib ko. Hindi sumagot si Hunter at mas lalo akong sineksik sa dibdib niya. Hunter, bakit ka nagtaksil? Why are you making this a big deal, Samantha? You also cheated. Pareho lang naman tayong may kasalanan dito. Huwag kang magmamalinis. Mariing sinabi ni Hunter. Umawang ang labi ni Samantha at umiling-iling. Nagawa ko lang naman yun dahil ayaw mo sakin. Mahal na mahal kita at hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. You are the reason why I can't let people stay by my side. Ikaw ang nagpumilit sa lahat. At ngayong hiwalay na tayo. Wala ka ng karapatan sa akin. Wala kang karapatang saktan ang babaeng mahal ko. Ang kapal ng mukha mo. I hate you for this. Anong akala mo? Matatanggap ng magulang mo ang kabit mo. Tumawa siya. Dream on, girl. Hanggang kabit lang ang posisyon mo. You will never be a Vanderbilt. Shut up, Samantha. Natigilan siya sa sigaw ni Hunter. Hiyang-hiya na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I hate you, Hunter. Magpakasaya kayo. Sigaw niya at pinulot ang nahulog niyang pouch at nag-walk out. Bigla akong nanghina at halos hindi na makahinga. Hinarap ako ni Hunter at hinawakan ang mukha. Hindi ako makatingin sa kanya dahil napupuno ako ng isang. I'm sorry. Mas lalo akong umiyak nang sinabi niya iyon. I'm so sorry, baby. I love you so much. Bulong niya sabay halik sa noo ko.